Hello mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka-Eric para sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong mga gimmick na ginawa ni Marcos. Lately, bagamat gimmick pero napapakinabangan ng ating mga kasundaluhan at ating mga kapulisan. Pero alam natin mga desperate move ito ng propaganda at pagpapabango dahil sobrang apektado siya sa pagsambulat ng iskandalo hinggil sa kanyang pagkakasangkot bilang mastermind kasamang pinsan niyang si Romualdez sa more than 1 trillion pesos na flood control scandal or crime of the century. Una, gumimik si Marcos na pinare-instate niya into active duty with promotions itong si Captain Hubal, no? Hubal ba? Na wounded at nabulag sa engkwentro sa mga teroristang grupo sa Mindanao. At nararapat naman talaga ito. At ito ay makatarungan, subalit ang purpose nito ay hindi mula sa sincerity o kompasyon ni Marcos, no? Sapagkat alam natin na hindi siya ganon. Ilang beses na mamatayan ang mga sundalo, pinapatay ng mga CPP, NPA, NDF, mga terorista sa Mindanao o iba pang bahagi ng Pilipinas, hindi mo nga makita ang anino niya na pumupunta at nagbibigay ng pagsaludo at pagmamahal sa pamilya at mismo sa namatayan o namatay na sundalo o pulis. That's not the character of Marcos before this scandal or crime of the century erupted in public. So, ilang beses ba natin siyang pinuna nung may programa pa tayo sa SMNI na bilang Commander-in-Chief, yung mga namamatay na sundalo, binabanatan, kinakatay ng mga kalaban ng gobyerno at ng estado at ng mamamayan, kagaya po nitong grupong teroristang CPP, NPA, NDF, ay hindi po natin nakita ang kanyang presensya, ang kanyang pagdalo, o ang kanyang pagbibigay ng moral and Commander-in-Chief support para sa kanyang mga sundalo na naglilingkod at nagsasakripisyo sa taong bayan. So alam natin na hindi po out of sincerity and compassion itong paggamit ni Marcos bilang propaganda sa isang army captain na ibinalik niya sa active duty service bagamat nagkaroon na ng disability discharge due to sa sitwasyon ng pagkabulag ng mata nito o isang mata niya sa labanan. Yan ay gimmick ni Marcos. Pero bagamat medyo may positibong benepisyo, positive benefits doon po sa pamilya ni Captain Hubal o ng opisyal ng army na ito, pero ang hindi natin nagugustuhan, yung gamitin ito sa timing ng pagpapabango o political gimmick and publicity for propaganda ni Marcos para palabasin niya na siya ay isang compassionate leader, isang makatarungan at may pusong commander-in-chief. Ngik-ngik. Gimmick po yon ni Marcos, no? Kaya natin pinupuna. Pwede naman niyang hindi pa balikin into active service, kundi erase niya ang pension support. Di po ba? Sabihin niya, bigyan natin ng gratuity. O i-check sa batas kung pwede, gratuity na pwede siyang bigyan ng plus 10 years of pension benefit sa kanyang naging serbisyo instead of making him a props, no? O kaya bigyan ng full medical support ang kanyang pamilya in scholarship, ang kanyang mga anak, libre lahat, no? Mas makatarungan yon kung tutuusin, kaysa naman pabalikin niya sa serbisyo, i-promote, para lamang ipakita na siya ay compassionate. Hindi naman niya ginagawa ito bago pa sumambulat ang iskandalo ng kanyang pangungurakot at pangungulimbat, kasabwat ang sindikato niyang pamilya at pati ang kanyang pinsan na si Romualdez. Okay? Pangalawa, na gimmick ni Marcos, itong increase sa base pay ng mga sundalo and siguro kasama na rin police dyan. Hindi ko pa nakita sa police, pero malamang kasi military and uniform personnel, no? So pati BJMP, Bureau of Fire,
Coast Guard most likely, at yun po, no, police. So ang sabi niya 3 tranches, no? So 2026, 2027, 2028. Wow. Ano to, pangbibili, panunuhol? Sapagkat alam natin po na delikadong lagay o ang prospects ng political survival ni Marcos. Kung masurvive man niya ang people power na nagbabantang palayasin siya sa poder, anytime mangyayari yan, at kung abutin niya ang 2028 dahil sa mga maniobra niya, kagaya ng maniobra niya sa ICI, mga maniobra niya dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, at maniobrang ipa-impeach na naman si Sara Duterte, if everything will make Marcos survive dito sa kanyang mga maniobra at mga manipulation ng kanyang mga otoridad para lamang bumango at maging katanggap-tanggap, no, masuspend ang public outrage o mapahina, mabawasan ang public condemnation sa karumal-dumal na krimen ng pangungurakot at pandarambong nila sa sindikato niyang gobyerno. Ginawa niya ngayon itong gimmick maliban dito sa pagpapabalik sa active service at pag-promote kunwari sa isang army captain na nasugatan at nabulag sa inkwentro sa Mindanao. Ngayon naman ay may gimmick siya na magkakaroon ng base pay increase. Kung si Romualdez ay may gimmick na ipa-increase ang daily subsistence allowance ng mga sundalo, pulis at mga uniform personnel, unti-unti naman si Marcos ay magbibigay daw ng base pay increase. Again, bagamat yan ay mayroon pong mayroon siyang positive benefits, mayroon pong advantage para sa mga sundalo, pulis at uniform personnel at sa security sector ng gobyerno, subalit alam din po natin ang motibo. Ang motibo ay hindi para tumulong, kundi gamitin para sa gimmick. Political gimmick ito ni Marcos. At ito rin pong ginagawa niya. Pagkakaroon ng Christmas visit sa mga military officers, sa mga generals, sa mga retired group, itong AGFO, na ang tawagan ng mga retirees, no, parang naging social club extension ni Marcos at ng Malacanang, itong Association of Generals and Flag Officers, AGFO, no? Naging tameme at naging sunod-sunuran kung ano po ang gimmick sa propaganda ni Marcos. Hindi makapagsalita, hindi makapagsagawa ng kanilang moral duty to defend the interest of the people. Tahimik po itong AGFO o Association of Generals and Flag Officers na grupo ng mga retiradong general at matataas na opisyal ng military, sapagkat naging extension social club sila ni Marcos. Kaya nung nakaraang linggo, nakita natin si Marcos, bago pumasok ang buwan ng Disyembre, nakipag-Christmas visit na siya sa mga generals and senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Bravo! Gimmick here, gimmick there. Pero po, hindi naman bobo o tanga ang taong bayan para hindi makita na ang mga discarding ito ay pangpabango. Political deodorant. Yun po ang tawag dyan, no? Political deodorant. Pangpabango sa kilikili ng nabubulok na gobyerno ni Marcos. Bagamat hindi natin may tatanggi, may positive benefits, may advantages. Subalit, ang layunin, ang motibo, ay alam natin. Diskarte ito upang gamitin ang kunwari pagpapa-increase sa base pay ng military and uniform personnel in 3 tranches, at kunwari ay may compassion and mayroon po siyang sense of being a duty commander-in-chief para sa kanyang dutiful, no, na commander-in-chief sa kanyang tauhan. Subalit alam natin hindi yan ang pagkatao ni Marcos. Hindi yan siya at hindi niya yan ginagawa nung panahon na nangangailangan ng suporta ang kanyang mga sundalo at pulis bilang commander-in-chief siya. Hindi po natin nakikita ang ganyang actual public
solidarity actions of Marcos nung panahon na hindi pa nabubuking at sumasambulat ang iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. What we are doing as a commentary here is not about yung pangangailangan na dapat tugunan ang benepisyo, sahod at serbisyo na ginagawa ng ating mga kasundaluhan, Coast Guard, Police, ng ating mga Bureau of Jail and Management officers, men and women, ang Bureau of Fire, and other uniformed personnel. Hindi po sa hindi natin gustong tugunan ang kanilang pangangailangang ma-increase ang kanilang sahod, madagdagan din ang kanilang benepisyo, subalit huwag sanang gamitin ito na ang layunin, at alam natin yun naman yun, ay para sa political deodorizing, pangpabango sa nabubulok na kilikili ng gobyerno na sindikato ni Marcos. Kawawa naman po ang ating mga sundalo at mga police at uniform personnel kung kinakapital sila para lamang mag-survive ang isang nabubulok na gobyerno. And besides, karapatan po nila na makatanggap ng makatao, makatarungan na sahod at benepisyo kahit hindi pa si Marcos ang nakaupo o si Duterte. Yan ay obligasyon ng gobyerno. Pangalawa, hindi naman pera ni Marcos ang ginagamit dito. Pera ito ng mamamayan. So if there is more reason na dapat magpasalamat ang mga military and uniformed personnel, it's not on Marcos. It should be on the people. Sapagkat ang mamamayan po ang pinagmumulan ng pondo na ito na gagamitin ni Marcos sa pagpapabango ng kanyang mga diskarte upang mag-survive until 2028 at makahabol na makabawi sa elections, sa susunod na presidential elections, kung sino ang kanilang gagamitin. Yan po ang mga tinatawag na desperate political survival mode na kaya niya nang gumimik at sundan ang sinsiro, makatarungan at talaga namang totoo na ginawang pagtulong ni Pangulong Duterte noon na bigyang dangal ang serbisyo ng mga sundalo at pulis at mga uniform personnel sa pamamagitan ng pagpapa-increase ng kanilang mga take-home pay sapagkat matagal na hindi po ito naasikaso. Sinunod at ito ngayon ni Marcos sa gimmick niya. Maliban pa dyan sa kanyang gimmick upang magkaroon ng political bribery style upang sakyan ang pangangailangang pang-ekonomiya at pangkabuhayan ng mga sundalo at uniform personnel, gumimik pa si Marcos ng isang gimmick. Itong pinapalabas niya na open daw siya makipag-usap kahit kanino, including kay Vice President Sara Duterte. Aba, ngayon mo lang na-realize na ikaw ang pinagmumula ng pagkakahati-hati ng ating bansa. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malalim na hidwaang pangpolitika. Ikaw ang naging dahilan kung bakit pinadukot mo at pataksil at patraidor na pinatapon at pinakulong sa ICC sa Netherlands si Pangulong Duterte. At alam mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit itinulak ang bugos at peke at mapang-abuso na impeachment operations ninyo sa nagpaglalayo ninyong tanggalin si Vice President Sara Duterte dahil alam ninyo na hindi mananalo si Tambaluslos saan mang eleksyon, lalo na ngayon na sumambulat ang kanyang pagiging kabahagi ng durubuking ng Kongreso at ng pagiging bahagi ng sindikato mo, Bongbong Marcos Jr., so lalo lamang na mas pinalakas mo pa ang mga Duterte sa mga pinaggagawa mo ngayon. Gigimik ka na ikaw ay makikipag-usap kahit kanino, including kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Sino ba ang gumawa ng kabulastugan? Hindi ba ikaw? Hindi naman sila. Sinabihan ka na nga ng Vice President Sara Duterte na ang nagkokontrol at nagmamaniobra ng mga pundo sa buong Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. Tahimik ka dahil kasabwat ka at ikaw mastermind. Ngayon maggigimik ka na makikipag-usap ka kay Sara Duterte para kumalma ang sitwasyon ng krisis pang politika na ngayon ay umaabot na rin
sa pagsambulat ng posibilidad ng full-blown economic crisis sa ating bansa. Ngayon, gigimik ka? Oh, come on. Everything for you, Marcos, is a gimmick. Wala ang sinseridad, wala ang moral authority na ginagawa mo ito dahil ito ang tamang dapat gawin. No. Ginagawa mo ito para magpabango, publicity, at magkaroon ka ng diskarte na mag-survive sa politika. That's exactly what you're doing right now, Mr. Marcos. At ano pang gimmick na gagawin mo? Makipag-usap ka sa CPP, NPA, NDF habang pinapatay ang mga sundalo at pulis, pinabayaan mo. At ngayon, nalupaypay na at lupasay na ang grupong teroristang komunistang ito na pinunduhan at protektahan ni Martin Romualdez nang ginagamit nyo sila sa demolition attack against the Duterte political camp. Ngayon, kakausapin mo rin sila, ha? Ano ang gimmick mo? Para palabasin mo na ikaw ang nagkaroon ng peace talks sa kanila? Aba, dapat bantayan ito ng ating mga kababayan, including ng ating military and uniform personnel, na hindi natin papayagan ang ganitong uri ng diskarte ni Marcos na pati ang mga komunistang terorista ay sasakyan niya. Ang gimmick sa kunwari ay peace talks. Wow! So mga kababayan, malinaw ang ating gustong abutin dito, isipakita sa taong bayan na hindi po makatarungan ang mga diskarte na ginagamit ang mga sundalo at pulis upang magpropaganda, magpabango, at wala naman talagang sinseridad and moral compassion kung tutuusin, kundi survival sa politika. Pero again, ang punto de vista ni Ka-Eric, with or without Bongbong Marcos, with or without the Duterte, obligasyon namang ng gobyernong matino na ayusin ang benepisyo, sahod at serbisyo at proteksyon at benepisyo na dapat nararapat maibigay sa mga sundalo, pulis at uniform personnel. Regardless kung nandyan si Marcos o wala, regardless kung sino ang presidente. Sapagkat yan ay obligasyon ng matinong gobyerno. At pangalawa, ang pondo para ipa-increase ng makatarungan at makatao ang sahod ng mga sundalo at pulis at mga uniform personnel, nang gagaling po yan sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. Mas mabuti na po na dyan mapunta ang mga buwis naming mga mamamayan sa pagpapa-increase ng benepisyo at serbisyo at sahod ng ating mga sundalo at pulis at uniform personnel kaysa namang kulimbatin at kurakutin ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Ayan. But, again, all of this gimmick, itong tinatawag na PR and publicity operations. In-advise ito kay Marcos ng kanyang team. Hindi naman niya ito maiisip na gawin sapagkat hindi niya ginawa ito. Inuuna niya ang pandarambong at pangungurakot nila ng pamilya niya. Ngayon gigimik siya na parang siya ay nag-aaruga at nagbibigay ng tender, loving care para sa mga sundalo, pulis at uniform personnel. Style mo bulok. But you can never deceive the people. Kagaya nitong pagbubuo mo ng ICI, at ngayon nga kahapon nag-resign na si Secretary Babe Singson, you can never fool the people. Hindi mo pwedeng lokohin, tarantaduhin, at balasubasin, at manipulahin ang taong bayan forever. Nag-iisip po at nakakakuha ng kaalaman sa kanilang karanasan ang mamamayan. At itong mga gimmick mo ay hindi ito magtatagal. Sasambulat din po ito na ang layunin mo lang nito ay walang iba kundi political survival, sapagkat niyayanig ka ng lindol ng iskandalo ng malakihang krimen sa pangungurakot at pangungulimbat nyo sa kabanang bayan, kasabwat ang buong pamilya mo halos, anak mo, asawa mo, bayaw mo, pinsan mo. My goodness, naging family cartel operations nyo ang buong gobyerno ng Pilipinas. At yan ay mahirap burahin sa kaisipan at paniniwala ng sambayanang Pilipino. Ano man ang gimmick ni Marcos Jr., hindi na po ito matatabunan pa ang katotohanang siya ang punong salaring kriminal bilang mastermind. Kasama ang kanyang co-conspirator
na si Martin Romualdez at ang kanyang pamilya na nai-involve sa iba't samot-saring mga diskarte ng pamemera at katarantaduhan gamit ang poder ni Marcos bilang presidente. That will remain into the psychology and into the belief of the Filipino people, no matter how many times Marcos may do the gimmick. Okay? So sa mga kababayan po natin, sundan at ipalo up po natin ang ating tinatawag po na video analysis, video talakayan. And of course, sa gustong tumulong sa ating advocacy group na Bangon Sambayanan, People's Movement, you can send GCash, support, and coordination sa numero na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Kay Langging yan na numero o Rohilda Celis. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, please don't forget to like, subscribe, promote, help, and share our videos para dumami po ang nakakaalam na mamamayang Pilipino. Ang maalam at may kaalaman na mamamayan ay ang mamamayang may lakas ng paninindigan mula sa kanyang pagkamulat sa kalagayan ng kanyang bayan. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.